susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the host do not reflect that of the store and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect that of the host, the show, the store, and the network. Magandang araw, Pilipinas! Sa umagang ito nga ay magkakaroon tayo ng segment na Pili Mo, Pili Ko! Makakasama nga pala natin ng isang profesor ng Pilipino at Panitikan sa Universidad ng Batangas, ang Batangas State University. Please welcome Miss Janela Umanday. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. At sa umaga po ito, ang tema natin ay komunikasyon. So, Ms. Janela, ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon po ay isang akto ng pagpapahayag ng idea o kaisipan sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Isa itong proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. Maliwanag na sa bawat sitwasyon ng pakikipagtalastasan ay may tagapagbatid ng mensahe at tagatanggap. Uri ng komunikasyon. Mayroong dalawang uri ng komunikasyon, ang verbal at di-verbal. Verbal ang komunikasyong ginagamitan ng wika o salita at mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mga mensahe. Di-verbal naman kapag ginagamitan ng mga kilos o galaw ng katawan upang maiparating ang mensahe at hindi sa pamamagitan ng pagsalita o wika. Sa pag-aaral ni Albert Mehrabian, professor ng Clark University, na lumabas sa kanyang aklat na Silent Messages, Implicit Communication of Emotions and Attitudes, isang aklat hinggil sa komunikasyong di-verbal. 7% raw ang komunikasyon ay nanggagaling sa mga salitang ating binibigkas, 38% ay nanggagaling sa tono ng ating pagsasalita, at 55% ay nanggagaling sa galaw ng ating katawan. Sa madaling salita, 7% lang ang nais nating iparating ang nanggagaling sa ating mga salita. Miss Janela, may iba't ibang pag-aaral na ba ng mga anyo ng di-verbal na komunikasyon? Yes po, tama po iyon. Mayroong 7 na iba't ibang pag-aaral na naitala sa anyo ng mga di-verbal na komunikasyon. Panguna, kinesics o ang pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Pangalawa, ekspresyon ng muka o pictics o ang pag-aaral ng ekspresyon ng muka upang maunawaan ang mensahe ng tagapagbatid. Pangatlo, galaw ng mata o oculesics, ang pag-aaral ng galaw ng mata. Pang-apat, vocalics o ang pag-aaral ng mga dilingwistikong paraan upang maipahatid ang mensahe. Panglima, pandama o panghawak, haptics o ang pag-aaral sa mga paghawak o pandama na naghahatid ng mensahe. Pang-anim, proxemica or proxemics o ang pag-aaral ng komunikasyon gamit ng espasyo, isang katawagang binuo ng antropologong si Edward B. Hall, 1963. Chronemics o pag-aaral na tumutukoy sa kung paanong anong oras ay nakakaapekto sa komunikasyon. Sa kabilang banda, dumako tayo sa sunod na bahagi ng maikling muling pagtalakay sa kahalagahan ng komunikasyon. Nasa puso ng pang-araw-araw na transaksyon ng tao ang komunikasyon. Napakalaki ng ginagampanan nitong tungkulin upang mapadali ang mga nais na makamit ng mga tao sa isang tiyak na konteksto. Sa katunayan, napakadaling pangatiran na kung wala ito, hindi uusbong ang anumang uri ng sibilisasyon. Sa madaling salita, dinodomina ng komunikasyon ang lahat ng uri ng relasyon ng tao, mapa-akademiko, profesional, personal o sibika. Ngayon nga po, Professor Umandal, ano nga po ba ang iba't ibang layunin ng tao sa pakikipag-ugnayan? So meron po tayong 3 layunin ng pakikipag-ugnayan. Ito ang komunikasyon bilang paghubog ng opinyon ng madla, komunikasyon bilang panlili ng ugnayan, at ang komunikasyon bilang paghahatid ng impormasyon at pagpapalaganap ng kultura. Komunikasyon bilang paghubog ng opinyon ng madla. Ginagamit ng mga gobyerno sa buong mundo ang komunikasyon upang palaganapin ng isang kaisipan hinggil sa mga programa nito at upang mapabilis ang pagtanggap ng mga mamamayan. Lubos na napapadali ang pagpapalaganap ng mga mensaheng ito sa pamamagitan ng media gaya ng radyo at telebisyon.
Noong 2013, nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Batas Pambansa bilang 10361 o mas kilala sa tawag na Kasambahay Law na naglalayong bigyang proteksyon ng mga kasambahay. Kapansin-pansin na habang dinidinig ng dating mungkaing batas sa Kongreso at Senado na limit na laman ng balita sa radyo at telebisyon ang mga pang-aabuso sa mga kasambahay. Isa pang halimbawa ng paggamit ng komunikasyon upang hubugin ang opinyon ng madla ang patuloy na pagpapakalat ng misinformation hinggil sa martial law na ipinataw noong panahon ng diktatura ni Pangulong Marcos. Komunikasyon bilang panlinang ugnayan. Isang tungkulin din ng komunikasyon ang luminang sa ugnayan at relasyon. Nagiging mas matibay ang samahang ito sa pamamagitan ng palagi ang pakikipag-usap sa isa't isa. Komunikasyon din ang nagpapatibay sa ugnayan ng mga miyembro ng isang komunidad. Sa mga malaking konteksto, pinagtitibay ng komunikasyon ng ugnayan ng mga bansa gaya ng patuloy na nagaganap na pagitan ng mga miyembro ng ASEAN Community. Dahil sa tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng mga leader ng bansa, naging posible ang mas mabilis na pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Isa pa sa mga naging epekto ng ASEAN integration ay ang mas maluwag na foreign policy na nag-aalis ng isang restriksyon sa pagbisita at pagtatrabaho ng mga miyembrong bansa. Komunikasyon bilang paghahatid ng impormasyon at pagpapalaganap ng kultura. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng komunikasyon ay ang gamit nito sa pagpapalaganap ng impormasyon. Nagiging posible rin ang pagpapasa ng karunungan at kaalaman upang mas maraming tao ang makisangkot sa pagbabagong panlipunan dahil sa pakikipag-ugnayan. Malaki rin ang ginampanang tungkulin ng komunikasyon bilang tagapaghasik ng binhi ng kultura. Bilang halimbawa ng komunikasyon, pinagtibay ng mga komersyal ang pag-iisip ng mga Pilipino na mas maganda ang maputi kaysa tangkilikin ang pagkakayumanggi. At dahil na rin sa lumalawig na access ng mga tao sa social media, mas mabisang platform ng komunikasyon, naging mas mabilis nang maipaliganap ang iba't ibang kultura. Sa katunayan, mas maraming kabataang Pilipino ngayon ang nahuhumaling sa K-pop at iba pang aspekto ng kulturang Koreano dahil sa kanilang matinding exposure dito. Dahil natalakay na natin ang iba't ibang layunin ng tao sa pakikipag-ugnay, meron nga bang antas ang komunikasyon? Tama ba ako? Yes po, meron po. Bukod sa layunin ng komunikasyon, meron ding iba't ibang antas ng komunikasyon na nagpapabago ayon sa kontekstong tagapadala at tumatanggap ng mensahe. Naiimpluwensyahan din ito ng ginagamit na daluyan o channel ng tagapagbatid ng mensahe, malay man o hindi. Gaya ng kilalang pangungusap na The Medium is the Language ni McLuhan 1967, maaaring baguhin, pagbutihin o hulawin ng daluyan ang mensaheng nais iparating. Antas ng komunikasyon. Intrapersonal na komunikasyon o pansarili. Ito ang komunikasyong pansarili na nagaganap lamang sa isang individual. Pangkatang komunikasyon. Ang ugnayan sa pagitan ng tatlo o mahigit pang tao na nagkakatipon-tipon sa isang layunin. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagaganap sa personal o platform kagaya ng social media at video conferencing. Pampublikong komunikasyon. Pinakakinakatakutang uri naman ang pampublikong komunikasyon. Mas nakapokus ito sa mensahero o sa tagapadala ng mensahe kaysa tagatanggap, na maliliit at mahigit pa sa 4. Ito rin ang pinakamalayunin sa lahat ng uri ng komunikasyon at madalas itong formal. Pangmadlang komunikasyon. Ito ang paghahatid ng mensahe sa madaming audience sa madaling paraan. Gumagamit dito ng mass media, tulad na lamang ng telebisyon, radyo, magazine, limbagan, recording, pelikula, advertising, public relations at iba pa. Multicultural na komunikasyon. Ito ay ang diversidad at kultura na nakakaimpluwensya sa komunikasyon na may relasyon sa ibang kultura, etnisidad, lahi, kasarian, relihiyon, edad, social class at disibilidad. Ang konsiderasyong dapat ay nag-aalang sa multicultural na komunikasyon. Mga tiyak na halimbawa ng sitwasyon pangkomunikasyon. Pangkatang komunikasyon, roundtable at small group discussion. Ang talakayang ito ay maliliit na grupo, madalas na sarado. Ang mga kalahok ay may pantay na pagpapalitan ng mga ideya tungkol sa isang paksang ibigay. Lahat ay may pantay na karapatang lumahok.
Upang maging maayos ang pangangasiwa, inumumungkahi ang SS na padron. Paglahad ng layunin ng talakayan, pagpapakilala ng mga kalahok, pagtalakay sa paksa, pagbibigay opinyon, puna at mungkahi ng kalahok, paglalagom ng mga napag-usapan at napagkasunduan, at pagtukoy ng mga sumusunod na hakbang. Maaaring sundin ang format sa ibaba para sa pagsulat ng dokumentasyon o katitikan ng pagpupulong. Paksa ng pagpupulong, oras at lugar kung saan ginanap ang pagpupulong, mga kalahok, mga mungkahi at komento ng kalahok, mga napagkasunduan, mga sumusunod na hakbang ng grupo. Stinking Hats ni De Bono, 1985. Puti ang nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa paksang itinatalakay. Dilaw ang nakapokus sa positibong epekto ng mungkahi. Itim ang nakapokus sa pagpapalutang ng mga panganib na dulot ng mungkahi. Pula ang nagpapahiwatig ng pakiramdam bagamat walang lohikal na paliwanag tungkol sa mungkahi. Berde ang nakapokus sa pagbibigay alternatibo at bagong ideya. Asul ang tagapagpadaloy ng pagpupulong. Pampublikong komunikasyon, lecture at seminar, nakatuon sa maliit na pagtitipon ng mga kalahok na naglalayong masinsinang matutunan ng isang tiyak na paksa. Malimit inoorganisa upang pagtibayin ang profesionalismo ng mga nakikibahagi. Ayon kay Maranan 2018, ang lecture ay oral na presentasyon ng mga impormasyon o karunungan na kailangan ng tao para sa partikular na tao para sa isang partikular na paksa o asignatura. Naniniwala si Bly 1972 na ang lecture ay isang paraan ng pagtatalakay na ginagawa sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasalita ng dalubguro. Ayon naman kina Percival at Ellington 1988, isa itong pamamaraan ng pagtuturo na kinakasangkutan ng linear na komunikasyon mula sa aktibong tagapagsalita tungo sa mga posibong tagatanggap ng impormasyon. Mga adbentahe ng pagsasagawa ng lecture. Madaling pagkalantad sa mga bagong kagamitan, pataas na antas ng kontrol ng dalubguro sa klase, kahali-hali ng format na tugma. Mga hindi magandang bentahe ng pagsasagawa ng lecture. Paglalagay sa mga mag-aaral sa sitwasyong pasibo ang pamamaraan ng magiging partisipasyon sa proseso ng komunikasyon. Isa lamang ang daluyan ng komunikasyon, ang pagtalakay ay nakasalalay sa kasanayan ng tagapanayam sa isasagawang pagtatalakay. Sa pagbuo ng lecture, mahalagang isaalang-alang ang layunin, nilalaman ng instruktura at mahalagang kakayanan ng isasagawang panayam. Seminar, isang formal na akademikong instruksyon na maaaring ibigay ng universidad o pamantasan mga komersyal o profesional na organisasyon. Tungkulin na lipunin ng isang maliit na pangkat para pag-usapan ng isang paksa kung saan bawat kalahok ay inaasahan makilahok sa anumang paraan. Ang magsasagawa ng pagtalakay ay karaniwan naghahanda upang epektibong talakayin ng paksa na naiata sa kaniya. Ang workshop ay mainam gamitin subalit hindi limitado sa pagsisimula ng isang bagay. Mainam gamitin bilang paraan sa pagtuturo ng isang metodo. Inisyal na pagsasanay para sa mga staff or volunteers. Pagbibigay din ng pagkakataon sa staff o volunteer na napag-isipang mabuti kung handa ba ito maging bahagi ng mapapag-usapang organisasyon. In service, nababalik ang mga kalahok sa kasanayan na kailangan pa ng ibang pagsasanay, demonstrasyon o pakitang turo ng mga bagong konsepto. May 3 paraan sa pagbuo ng workshop. Ang una ay ang pagpaplano, pangalawa ay paghahanda, ang pangatlo ay pagpapatupad. Ilang mungkahi upang maging maayos ang eksekusyon ng tagapangasiwa sa kanyang workshop katulad ng mga sumusunod subalit hindi limitado sa pananatilihin ng pagsubaybay sa oras, iakma ang presentasyon, magkaroon ng baryasyon sa presentasyon na nilalaman, gawing kaiga-igaya o masaya ang mga gawain, hikayatin ng mga kalahok, maglaan ng ilang oras o sandali. Kumbensyon.
Kumbensyon ng pinakamalaking uri ng pagtitipon sa lahat. Ang mga kalahok na inaasahang dadalo sa ganitong uri ng pagtitipon ay may humigit kumulang 2,000. Malimit na organisasyonal o dili kaya politikal ang layo ng isang kumbensyon at inaasahan itong maisagawa sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Ilan sa mga tunguhin nito ay ang pagtatalaga ng mga miyembro sa isang komite, pagluklok ng kinatawan, pagreserba ng konstitusyon ng samahan o pagdidesisyon sa isang malaking usapin. Kongreso malaking pagtitipon naman ng isang kongreso na dinadaluhan ng 300 hanggang 2,000 kalahok at madalas na isinasagawa sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Binubuo ito ng mga plenaryong sesyon at magkakasabay na pulong. Gaya ng kumbensyon, may tiyak na grupo ng mga kalahok na itinudla ng isang kongreso. Layong talakayin at pag-aralan ng kongreso ang isang malaking paksa sa mga plenaryong sesyon na siyang hinihimay sa mga magkakasabay na pulong. Komperensya. Bagamat bahagyang mas maliit ang bilang ng mga inaasahang kalahok, napapabilang pa rin sa hanay ng kumbensyon at kongreso ang komperensya. Isa itong formal na pagpupulong na kung saan ang mga kalahok ay binibigyan ng pagkakataong makapagbigay ng kani-kanilang pagtalakay sa iba't ibang paksa. Layunin nitong talakayin ng overview ng isang disiplina o paksa at pag-usapan ang mga problema at suliranin hinggil dito. Mga batayan sa pagpaplano ng isang komperensya. Pagpapasya sa tema, pagpapasya sa maaari makasama sa pangkat, ihanda ang plano para sa budget at mga gugugulin nito, paghahanap ng sponsor na makakatulong sa mga gastusin ng gawain, pagpapasya para sa araw at lugar na pagdarausan, pagpapasya para sa pangangasiwa ng pagkain, pagpili ng tagapagsalita, pagpapatala o promosyon, at ang huli ay ang mahalagang isaalang-alang din ang kalusugan at seguridad ng mga kalahok at tiyaking may nakaantabay na medical team na sasaklolo kung sakali may mangyari na medical emergency. Gawain sa mga sumusunod na komite. Maaaring hatiin ng mga gawain sa mga sumusunod na komite. Komite para sa pagpaplano, komite para sa administrasyon, komite para sa promosyon ng gawain, komite para sa mga mamamahala sa sponsor, komite para sa dokumentasyon, komite para sa ebaluasyon, komite para sa seguridad. Pangmadlang komunikasyon. Programa sa radyo at telebisyon. Bagamat dahan-dahan ng pinapalitan ng social media platforms, itinuturing pa rin mas mapagkakatiwala ang batis ng impormasyon ang radyo at telebisyon. Pinapatunayan ito ng nananatiling pagpapataasa ng ratings ng 2 nangungunang networks, ang ABS-CBN at GMA7. Mayaman ng kasaysayan ng radyo, telebisyon at maging mga dyaryo ang ilan sa mga nangungunang komendena sa diktaturang Marcos noong 1972. Marahil ang radyo at telebisyon kumpara sa ibang daluyan, ang may pinakamalaking ambag o hamon sa pagpapalaganap at pagpapatupad ng wikang Pilipino dahil na rin sa laki ng bilang ng mga tumatanggap ng mensahe mula sa mga platform na ito. Ngunit gaya ng ibang daluyan, may kahinaan din ng radyo at telebisyon. Ilan sa mga limitasyon ay ang pagiging one-sided o hindi pagiging demoratisado. Isa pa sa mga puna sa telebisyon at radyo ay ang pagiging corporate driven ng mga ito. Dahil may mga pinangangalaga ang interes ang mga istasyon, malimit na nakakakiling ang opinyon ng mga tagapanayam. Video conferencing. Naging mas progresibo ang teknolohiya dahil sa globalisasyon na nagbunga ng iba't ibang paraan upang makipag-ugnayan. Isa na rito ang video conferencing o interaksyon sa pagitan ng 2 o mahigit pang tao na nasa magkaibang lokasyon sa pamamagitan ng pagtatawagan na may kasamang video. Nangangailangan ito ng internet connection at computer o di kaya tablet o smartphone. Ngunit ilan lamang sa maaaring maging hamon sa paggamit ng video conferencing ay ang limitadong internet connection sa Pilipinas at mababang antas ng karunungan sa nabanggit na pamamaraang pangkomunikasyon. Bagamat mainam na pamamaraan ang video conferencing upang mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya o magkakaibigan, isa sa mga puna ng mga eksperto ay ang limitasyon nito sa pagpapakita ng tunay na tugon ng mga kalahok. Komunikasyon gamit ang social media. Kasabay ng pagbabago o pag-unlad ng mundo ay pagbabago sa metodo o pamamaraan ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa. Naging higit na madali sa ngayon ang proseso
ng paghahatid ng mensahe at pagtanggap ng mensahe gamit ang telepono, email, or text messaging. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ay paraming naiimbentong platform upang makipag-ugnayan. Ilan na sa mga ito ay ang Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at iba pang ginagamit ng mga tao upang makapagpadala ng mensahe sa isa't isa, magpaskil ng mga larawan, magpahayag ng mga sentimiento, opinyon o kuro at magbenta at bumili ng mga produkto at iba't iba pa. Bagamat pinapadali ng social media ang pakikipag-ugnayan sa kapwa, pinalalabnaw naman ito ang kalidad ng mga relasyon. Sa kaso ng mga dating app, kung gaano kabilis nabuo ang relasyon sa platform na ito, ganun din kabilis natatapos. Nagiging disposable ang mga relasyon dahil sa availability ng iba pang posibleng partner. Isinabaltas bunsod ng mga nabanggit at ang iba pang mali at abusadong paggamit sa social media ang Republic Act 10175 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Law 2012. Naglalayon itong hadlangan at patawan ng kaso ang mga nais gumawa ng krimen sa internet. Patuloy rin ang ginagawang pagtuturo ng literacy sa media sa mga paaralan at universidad sa Pilipinas bilang tugon sa hamon na nagbabagong panahon. Sa katunayan, bahagi ng curriculum sa senior high school ang Media and Information Literacy. Komunikasyon sa isang maliit na pangkat. Ayon kay Tubbs 2012, sa aklat ni Tubbs 2013, ang komunikasyon ito ay kinakasangkutan ng 3 o higit pang kasapi ng pangkat na ang layunin ay impluwensyahan ng iba gamit ang verbal at di-verbal na komunikasyon. Sinasabi na ang antas ng komunikasyon ng mga kasangkot dito ay hinggit na mababa kumpara sa interpersonal na komunikasyon. Pasalitang pag-uulat sa maliit at malaking pangkat. Ano ang layunin ng komunikasyon? Nagiging malayunin ng pakikipag-ugnay kung natitiyak sa simula pa lamang ang inaasahang outcome. Sa kaso ng mga workshop at mga pagpupulong, mahalagang malinaw ang tunguhin upang maging handa ang mga kalahok at upang maging mahusay ang paggamit sa oras, kagamitan at iba pang resources. Paano padaraanin ng impormasyon? Ang daluyan ng komunikasyon ay maigi rin isaalang-alang. May mga sensitibong mensahe na nagtatakda ng personal na interaksyon. Kung ang gagamiting daluyan ay gaya ng social media o malikhaing kongreso o komperensya, mas magiging mabilis at matipid naman ang pagpapalaganap ng mga hindi gaanong sensitibong mensahe. Kaugnay nito, mahalagang tukuyin kung sa paanong paraan ipapahayag ang impormasyon sa kausap. Galit, pasigaw, malumanay, mabilis, pasulat, pasalita, at iba pa. Sino at ilan ang mga kalahok? Maiging tukuyin ang kahandaan at ang antas ng kaalaman ng mga kalahok sa pagsasagawa ng komperensya, maging video conference o malakihan upang matiyak na ang mensaheng ipaparating ay malinaw na matatanggap. Gayon din ang kaso sa pakikipag-usap sa mga kaibigan o kakilala. Halimbawa na lamang ay kung sa kasalukuyang may dinadamdam o pinagdaraanan ng kausap, maiging mas maingat sa mga salitang gagamitin. Gaano katagal ang dapat ilaang oras sa pakikipag-usap? Lalo na kung formal ang ugnayan, mainam na tukuyin kung gaano kahaba o kaikli ang oras na ilalaan sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Isa pang halimbawa nito ay ang lecture, lalo na kung ang mga kalahok ay teenager na parang may mas maikling attention span. Nangangailangan ba ng materyales o kagamitan upang matiyak ang epektibong komunikasyon? Gumagamit ang mga tagapagsalita ng mga handouts sa maraming pagkakataon, gaya sa mga workshop at seminar upang lalong mapagtibay ang pag-unawa sa tinatalakay na paksa. Maigi ring itanong kung kailangan ba ng karagdagang kagamitan o materyales gaya ng overhead projector, video, flip chart at iba pa upang lalong tumimo ang diwa ng mga paksang tinatalakay. Anong katangian ng tagapagsalita ang hinihingi ng sitwasyon? Upang matiyak na sulit ang interaksyon sa tagapanayam at mga kalahok, gaya sa isang palihan o pagsasanay, napakahalagang mapagtibay ang kakayahan at kahusayan ng tagapagsalita. Maigi ring aral ng tagapanayam sa mga batayang kakayahan ng isang mahusay na tagapagsalita, gaya ng tamang gamit ng kamay at kilos, eye contact, mahusay na paggamit ng wika, epektibong paggamit ng hinto at intonasyon, at iba pa.
Iba pang halimbawa ng gawaing kinakasangkutan ng komunikasyon. Taunang pangkalahatang pagpupulong. Ito ay ang pagpupulong ng mga shareholder ng isang korporasyon kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataong alamin sa mga board of directors or board of trustees kung ano ang progreso ng organisasyon. Sa pagkakataon ding ito, karaniwang ginaganap ang eleksyon para sa mga bagong board of directors. Ang conclave ay karaniwang iniuugnay sa eleksyon ng bagong Santo Papa, subalit hindi nangangahulugang ito ay para lamang sa okasyong ito. Maaari ring gamitin ang conclave sa mga sekretong pag-uusap o closed-door meeting na kinakasangkutan ng mga individual na makapangyarihan at maimpluwensya. Gala ay tumutukoy sa glamorosong okasyon na kinabibilangan ng malalaking hapunang piging or dinner party na may kasamang kasiyahan at pagawad ng parangal. Ang kasuotan ng mga kalahok ay formal at magarbo. Ang bangkete or banquets ay katulad din ng gala sa antas ng pananamit ng mga kalahok at lugar na pagdarausan nito. Ito ay piging na karaniwang inihahanda ng malalaking kumpanya para iangat ang moralidad ng kanilang mga manggagawa. Paglulunsad ng mga produkto or product launching. May mga industriyang isinasagawa ang malawakang paglulunsad ng kani-kanilang mga produkto upang makakuha ng matataas na antas ng pagkilala ng kanilang mga produkto. Karaniwan silang nagbibigay ng mga halimbawa o sample ng mga produkto na kanilang ipinapakilala. Breakout session. Bahagi ito ng isang malaking komperensya na disenyo o inayos upang gumawa ng mas maliit na pangkat na lamang para sa mga individual na nais makibahagi sa mga espesipikong pagtalakay sa sesyong ito. Ang press conference ay inoorganisa o binubuo ng isang taong laman ng mga balita upang linawin ang usapin hingil sa kanya, magbigay ng tiyak na impormasyon at bigyan ng pagkakataon ang media na makapagbigay ng mga kaugnay na katanungan sa usapin hingil sa kanya. Ang panayam ay formal na pakikipag-usap ng isang tao sa iba pang tao upang makakuha ng mga kinakailangang impormasyon para sa espesipikong layunin katulad ng pangangalap ng balita at paghahanap ng posibleng empleyado sa isang kumpanya. Mainam na gumamit ng interview protocol o talaan ng mga tanong na maaaring ipukol sa isang individual upang makakuha ng kinakailangang impormasyon. Ang katanungan ay maaaring ikategorya sa pangunahing katanungan o ang panimulang katanungan tungkol sa pangunahing paksa ng panayam, at sekundaryang katanungan o mga kasunod na katanungang nakabatay sa mga naunang tanong. Bukod sa mga kategoryang nabanggit, ang katanungan ay maaari ring walang pinapanigan o yaong hindi nagdidikta ng kasagutan sa mga tinatanong o nagtuturo o yaong mga katanungang sinasabi sa mga kakapanayamin kung ano ang nararapat nilang kasagutan sa tanong. Alright, talaga namang napakarami natin yung tutunan ngayong araw, no? Yes naman. At napakalawak talaga ng topic ng komunikasyon. At maraming salamat, Professor Umandal, sa pagpapaunlak sa aming invitation ngayon. Yes, sana po makabalik kayo dito. Mag-guest kayo ulit sa amin dito. Oo naman, pwede. Yes, o siya, huwag kayong aalis ha. Magbabalik kami dito lang sa... Feeling mo, unicorn!